Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ay hindi namatay ang aking kapatid. Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis at gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay naglagim siya sa espiritu at nagulumihanan at sinabi, saan niyo siya inilagay? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, halika at tingnan mo. Tumagi si Jesus. Sinabi nga ng mga Hudyo, tingnan niyo kung gaano ang pag-ibig niya sa kanya. Datapwat, ang ilan sa kanila ay nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siyang namamatay. Sinabi sa kanya ni Jesus, di baga sinabi ko sa inyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito ay sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila ay magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing. At sa kanya'y mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Amen. Thank you, Brother Joshua. Amen po. Purihin po ang Thank you po, Panginoon. Pastora. God bless you. Okay, so yung atin pong nabasa po kanina, gusto ko lamang pong tignan itong verse 33 na ito. Ang pagkasabi po doon sa English, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. No? So, ang pagkasabi po sa Tagalog, yung binasa po ni Brother Josh, no? Nung makita nga si Jesus na siya'y tumatangis, nakita ni Jesus na umiiyak na. At gayon din ang mga Hudyong nagsisitangis na kasama niyang dumating ay ito, nalagim siya sa espiritu at nagkulumihanan. Kumbaga, he was deeply moved. Kumbaga, meron siyang nararamdaman na parang nag-worry siya, nalungkot siya. Yun po ang naramdaman ni Jesus and he was deeply troubled. Okay, so kumbaga is naramdaman niya, Lord, ano dapat ang gagawin ko? Panginoon, bakit ganito nangyari? No, maaring ganun yung yung naramdaman ni Jesus and asking the Lord why things happen like this. Okay, so gusto ko lamang pong tingnan po natin kung anong ginawa ni Jesus nung makita niya na yung kanyang mga kaibigan. Kasi po si Jesus, mga kaibigan niya pong ito sila Lazaro, sila kaibigan niya itong mga to, sila Mary, yan. Sila yung mga lagi niyang kasama, kumbaga yung mga close friends niya. Kaya lang si Jesus at that time ay
pumunta siya dun sa medyo malayong bayan. Ilang araw din po yung lakbayin nung kanya pong pinuntahan. Nag-ministry po siya doon. Nagpagaling ng mga may sakit, nagministeryo siya, nagbahagi siya ng mga salita ng Diyos. Yun po yung ginawa ni Jesus. Kaya po hindi niya po kasama yung kanya pong mga kaibigan na may nararamdaman na that time marahil kaya hindi niya kasama sila Lazaro, especially si Lazaro. At yon si Mary at yung iba pa niyang mga kasamahan doon ay hindi niya nakasama. At ang nangyari ay yon si Lazaro ay nagkasakit, namatay. At ang sabi sa kanya ni Maria ay, Panginoon, Jesus, kung nandito ka lang, hindi sana namatay yung kapatid ko, sabi ni Mary, ni Maria. So yun po yung kanya pong worry that time. At yun nga, pumanaw yung kanyang kapatid na hindi niya matawag si Jesus dahil napakalayo. Kaya naman, nung dumating si Jesus, yun po, marahil nabigla din si Jesus bakit namatay, no? Bigla si Lazaro at hindi niya naabutan. At yung niya doon, pagdating ni Jesus is 4 na araw nang patay. 'Di ba? 4 na araw na. Kumbaga is matagal yung nilakbay ni Jesus bago pa man din niya marating yung kanila pong lugar na kung saan nandun yung kanyang pong mga friends. Okay, so ang pamagat po natin ngayon is when Jesus sees your tears. Kasi doon po nabagabag si Jesus eh. Doon po siya may naramdaman na parang nag-worry siya or hindi naman nag-worry, nabagabag. So, na mayroon siyang naramdaman sa kanyang spirit. Meron siyang naramdaman sa kanyang puso na merong something na gagawin marahil ang Panginoon. No? Noong nag-start po yon when Jesus saw the tears of Mary and the other Jews. At yung mga Hudyong nandun sa mga paligid nila, nakita ni Jesus na sila ay umiyak. No? Nakita ni Jesus na sila ay lumuha. Kaya naman doon yung naging batayan ng pagkilos ni Jesus. So after that, nung makita ni Jesus na sila ay umiyak, tumangis, may 3 bagay lang po akong gustong ipakita po sa inyo na maaaring pwede rin nating makuhang great lesson sa ating pong relationship kay Lord. Okay? When Jesus see your tears, what is it for God when we weep? Okay? So yung pagka-Tagalog po doon sa binasa po natin ay tumangis. Hindi po niya sinabing umiyak or lumuha, no? Sabi niya doon ay tumangis, which is in English ito po yung weep. Okay? So what is it for God when He sees us weeping? Or ano kaya ang para sa Panginoon kapag nakita niya tayong tumangis or umiyak? Where does tears come from? Saan ba nanggagaling itong mga luhang ito? Ano ba yung pinaguhugutan ng tao? Bakit lumalabas ang kanyang luha? No? At yung luha na yon ay, yun po, pinakita po at sinabi doon, pagtangis. Okay? So, weeping or yung pagtangis, ito po pagtangis. No? Ito po ay paghagulgol. No? Ito po ay iyak na may nadaramang pagluluksa. Ito po yung pag-iyak na may nadaramang sakit sa kanyang puso, no? Mabigat sa kanya pong puso. So, yun po yung kanyang pagtangis. Ngayon is, what is it for God when He see our tears? Para sa Panginoon, kapag tumangis ka, sa palagay mo, ano kaya ang reaction ni Lord? When God sees you crying, ano kaya sa tingin mo ang nararamdaman din ng Panginoon? Kaya ang tanong ko po sa inyo, kayo ba ay nakaranas na po na kayo ay tumangis? Tumangis na ba kayo? Did you cry like this na? Meron na ba sa buhay ninyo na nakaranas po kayo ng isang bagay and then kayo po ay talagang umiyak na napakasakit, napakabigat ng inyo pong loob, no? Ng inyo pong dibdib ay mabigat. Sino na po yung mga nakaranas na tumangis? Pwede bang ikaway lang yung kanilang kamay?
Lahat yata tayo ano, lahat yata tayo ay talagang nakadama na tayo ng pagtangis, na yung hindi lang basta pag-iyak, eh. Do'n kasi sa 'pag nanood ka ng ano, manonood ka ng mga drama-drama, 'di ba, parang maiiyak ka 'no. Pero meron din yung mga pagkakataon na na habang nanonood ka ay talagang iba yung pag-iyak mo kasi naka-relate ka at, naalala mo yung mga bagay na nangyari din sa sa'yong gano'n. At yung pagtangis na yon, even in that moment ay marahil meron ding masasabi ang Panginoon, marahil meron din gustong iparanas at iparating sa'yo ang Lord. Kaya so sa lahat sa atin na nakaranas na po ng pagtangis, there is something that God wants you to know. Meron pong mga bagay na gusto pong iparating sa iyo ang Panginoon. Kagaya po ni Mary na siya po, no, isa sa mga kaibigan ni Jesus, no, si Mary. When Jesus sees your tears, when Jesus saw Mary and the other weeping, he was deeply moved and troubled. Okay? Nung nakita ni Jesus yung pag-iyak ni Maria, nakaramdam na si Jesus na dapat meron siyang gawin. Dapat meron siyang gawin. Dapat meron akong gawin, sabi ni Jesus. Bakit ganito, Panginoon? Lord, dapat meron akong gawin. Yan po yung naramdaman ni Jesus at that time. Kaya po tayo, kapag tayo po ay nakita ni Lord na umiyak na, tumangis, meron pong ginagawa ang Lord eh. Alam niyo po ba yon? Kahit ako no'n, naalala ko tuloy 'no, nagmi-meeting po kami ng mga pastors ng nakaraang buwan. Nagmi-meeting po kami ng mga pastors, mga kasama kong mga manggagawa at nagkamustahan po ng, ministry. At nung ako na, hindi na ako makapagsalita dahil ano, tawag dito, umiyak ako na umiyak. Sabi ko, "Lord, gusto kong i-share yung nararamdaman ko pero hindi ko mai-share na at naiiyak ko muna." Pero after that ay nai-share ko rin po kung bakit po ako umiyak. Kaya po ako umiyak is parang, ano ba 'tong nangyayari ngayon? Parang yung dapat kong gawin as a missionary hindi ko na magawa. Yung parang yung pagkatawag sa akin ng Panginoon na hindi ko na magawa, ang hirap. Tapos biglang mag-lockdown, tapos biglang mako-close yung mga roads na hindi ka makakapunta sa dapat mong puntahan. Kaya po parang yung naging pakiramdam ko that time is desperate, 'no? Tumangis ako that time kasi ang bigat sa loob ko, 'no? Na parang kasi ang dating po sa aming mga manggagawa ay parang, we're not doing our part, we cannot do our missions anymore kasi nga ganito ang nangyayari sa paligid, 'no? Kaya po ako umiyak ng umiyak. Pero after that, hindi naman po ako nagpapaawa doon sa mga sa mga pastors po ng kasama ko 'no, natulungan ako kasi sila rin naman ay nahirapan din sa kanila pong ministry. Pero yung pag-iyak ko po na yun, hindi po yun nawala ng kabuluhan para kay Lord, 'no? Merong comfort ang binigay sa akin ng Panginoon. May comfort po ang binigay sa akin ng Lord. At yung nakikita kong mga kakulangan, 'no, sa ministry at that time, tinugon po ng Lord without me asking God. Kasi may mga pangangailangan po, may mga projects po sa church, 'no, meron po kaming mga dapat itaguyod na mga gagawin, mga projects. Now, after nung pag-iyak ko po na yon, gumawa ang Lord ng mga paraan, 'no, may mga provision, may mga pumasok na mga fund, mga pondo, mga tithes, mga offering, may mga dumating po. Kaya sabi ko, Lord, hindi pa man din ako humihingi ay meron ka ng ginawa doon sa iniiyak kong ministry, no? Kaya alam niyo po, kapag po tayo tumangis sa Panginoon, umiyak tayo kay Lord, meron siyang gagawin at meron siyang nararamdaman. Kumbaga is parang natataranta si Lord. Natataranta si Lord. Ito yung pagkasabi dito, he was deeply moved. Yung pagkatagalog dito, no? Nagkulumihanan si Jesus, no? Nagkulumihanan, parang nagmadali or nataranta siya, no? Kapag nung nakita niyang umiyak na yung si Maria at nung mga kaibigan niya po na mga Hudyo at that time.
'di ba? Kaya pagka kayo ba ay meron kayo mga halimbawa may mga alaga kayo bigla siyang umiyak ng umiyak. Hindi ba't may mga pagkakataon na hindi niyo alam ba't siya umiyak, natataranta ka na, matataranta ka ano dapat ang bigay mo, 'di ba? Kung ano-ano yung mga iaabot mo sa kanya, mapatahan lang siya. So, sa Lord marahil ay parang ganun din na kapag tayo na ay lumapit at umiyak sa Panginoon. May mga pagkakataon na yan, baka matataranta na si Lord at iaabot niya kung ano yung kailangan mo. Diba? Gusto niyo ba yon? Iabot ni Lord yung kailangan mo kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Ay, yun din naman ang kalooban ng ating pong Panginoon. When the Lord sees us crying, when the Lord sees us sad, meron pong gagawin ng Panginoon. So, ganda. So, when Jesus sees your tears, well, the Lord is deeply moved. Tataranta si Lord. Pangalawa, when Jesus sees your tears, okay? When Jesus saw Mary and the others weeping, he also wept. Umiyak din si Lord. Nung nakita ni Jesus na umiyak na si Mary at yung mga Hudyo, hindi lang sila basta pinanood ni Jesus. Hindi lang sila basta tiningnan o hindi lang sila basta in-interview. Hindi niya tinanong, ba't kayo umiyak? Ba't ba kayo umiyak? Ba't ba kayo sasaktan? Hindi po gano'n naging reaction ni Jesus. Ang naging reaction ni Jesus, He cried with them. Umiyak po si Jesus na sinamahan niya po ng pag-iyak yung kanya pong mga kasama doon, kila Mary and the others. Kaya po yung pagtangis natin sa Panginoon, bukod sa matataranta si Lord, sasamahan ka din ng Panginoon para umiyak. Okay. And pangatlo, lastly, when Jesus sees your tears, as just when Jesus saw Mary and the others weeping, He performed a miracle. So ito po, nung naranasan po ni Mary, nung nakita po ni Mary, nung nakita po ni Jesus na itong si Mary ay umiiyak na, anong ginawa niya? He performed a miracle. So nakikita niya po yung nasa picture, no? Okay, kikita niya. So si Lazaro ay sabi kasi ni Jesus doon kay Maria, no? Si Jesus nag-express po kasi siya na mabubuhay si Lazaro. Okay? So nag-express po siya na mabubuhay si Lazaro. Pero anong sabi ni Maria? Sabi ni Maria, Jesus, si Lazaro apat na baka may amoy na kasi 4 na araw na po siyang nakaliping. Okay? Pero hindi po yan nakapag-stop doon sa gustong mangyari ng Panginoong Yesus. Dahil ang ginawa ni Jesus, tinawag niya si Lazaro. Ano yung sabi niya doon? Lazaro! Lazaro! Sabi niya. So tinawag ni Jesus. Tinawag ni Jesus. Kagaya ng pagkasabi po dito, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Si Marta na kapatid niyang namatay ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw nang siyang namamatay, sabi niya. Sinabi ni Jesus, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya ay makita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Okay, so ito, tinuruan na ni Jesus si Martha at si Mary. Di ba sinabi ko sa inyo? Na kapag kayo ay sasampalataya sa Kanya, no? Makakaranas kayo ng himala ng Diyos. Yun po yung sinabi ni Jesus sa kanila. Okay? Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ng kanyang mga mata at sinabi, Ama, napapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. Okay? At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Yan. Okay? Tinawag na ni Jesus, no? Nagpray na siya sa God the Father. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin.
Okay, may purpose pa rin si Jesus doon sa miracle na natanggap nang sa gayon yung mga taong nandun sa paligid ay manalig din sa kanya. At nang masabi niya ang gayon ay sumigaw siya ng malakas sa tinig. Lazaro, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na natatalian ng mga kamay at mga paa, na yaong paglibing at kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi ni Jesus, siya iyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Okay? So, kita po natin, ganito po itsura. Ganyan po itsura ni Lazaro nung siya po ay lumabas doon sa kanya pong libingan. Okay? So, yung gustong gawin ni Jesus na himala ay parang si Martha at si Mary, no? Parang hindi pa sila mapalagay, Parang di ba sila maniwala na sabi nila kay Jesus, Jesus, 4 na araw na po siya 4 na araw siyang patay, imposible na kasi nangangamoy na nga. Parang imposible na, Pero, meron ginawa si Jesus. Okay? So alam niyo po yung hindi lang kinonsider ni Jesus yung pag-iyak ni Mary that time. He also considered yung pag-iyak po ng mga Hudyo na nasa paligid nila that time. Meron pong ginawa si Jesus. Doon sa iniiyak nila ay, di ba? Ibinalik ng Panginoong Yesus yung kanila pong pagbubunyi at yung kagalakan. Dahil after that, yung pangatlong ginawa ni Jesus, gumawa na po siya ng himala, miracle. Okay? So yung imposibleng bagay na parang di na nila sukat akalain na maibabalik yung buhay, no? Maibabalik yung kanila pong iniiyak ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos, no? Binuhay po ni Jesus si Lazaro. At yung kanya pong pag-perform po ng miracle na yon, hindi lamang po para sa isang tao, para po yun sa lahat ng umiyak sa paligid nila. Kaya sabi ni Jesus, Ama, Father, itong himala na ito, hindi lang para sa akin or para sa isang tao. Ito po'y para din sa mga taong nasa paligid, nang sa gayon, sila'y magsisampalataya. Nang sa gayon, sila'y kumilala, no? Sa akin na yung sinugo bilang tagapagligtas sa kanila. Okay? So, yun po yung sinabi ni Jesus. Kaya, people of the Lord, yung kanya pong pag-iyak ni Mary at ng mga taong nasa paligid, unang-una, nataranta si Jesus. Pangalawa, anong pangalawa? Okay? Nakiiyak din si Jesus. At pangatlo, gumawa si Jesus ng himala. Sinagot ni Jesus yung kanilang pag-iyak, no? Maaring hindi nila nabanggit kung anong gusto nilang mangyari at hindi rin nila inaakala na ganun ang himala na gagawin ni Jesus. No? Minsan, sabi naman ng pangako ng Panginoon, lahat ng mga magagawin ng Lord or yung mga ipaparanas ng Panginoon ay sabi ng Bible sa Korinto, no? Wala pang nakakita, wala pang naka-imagine ng mga inilaan sa atin ng Panginoon, ng mga inilaan ni Lord na mga pagpapala sa kanyang mga anak ay wala pang naka-imagine nito. Hindi pa nila alam kung ano talaga ang merong ibibigay ng Lord. Kaya po mga kapatid ay let us trust in the Lord. Meron pong gagawin ng Panginoon. Yung mga imposibleng bagay na parang napaka-imposibleng bagay na mangyari sa'yo. But then, kapag ikaw ay umiyak sa Panginoon, God will do something. No? Tumangis ka na ba? Kaya ang tanong ko po sa inyo kanina tumangis ka na ba sa Panginoon? Umiyak ka na ba sa Panginoon? Hindi yung iyak ng hindi yung iyak ng pagrereklamo. No? Umiyak ka na ba kay Lord dahil andun ka na sa puntos na wala ka nang maasahan, wala ka nang pag-asa doon sa gusto mong mangyari sana sa buhay mo? Tumangis ka na ba kay Lord? Umiyak ka na ba, kapatid? In-express mo na ba kay Lord na hirap ka na? No? Doon sa iyong kalagayan. There's something that God wants to do in your life kapag ito ay ginawa natin sa harap ng ating Panginoon
tayo tatangis, tayo ay iiyak sa Lord. And we will tell the Lord na tayo po ay nandun na sa dulo ng ating pong ng ating pong kakayanan. No? When Jesus saw their tears, Jesus was deeply moved and troubled. Jesus wept, shed tears with them. And then when Jesus saw their tears, Jesus performed a miracle. Kaya mga kapatid, no? Another is, what if you weep before God? Kapag ikaw ngayon ay iiyak sa Panginoon, sa tingin mo, ano kaya yung gagawin ng Panginoon? Kapag ikaw ngayon ay tatangis kay Lord, ano kaya yung gagawin ni Lord sa tingin mo? What if you weep before God now? No? Kaya kilalanin natin ang Panginoon doon sa story na to, na kasama po ni Jesus, no? Na yung kanya po mga kaibigan, si Lazarus, si Mary, si Martha, no? Let us learn from this story. Who is Jesus when He sees your tears? Sino ba? Sino kaya si Lord kapag nakita na niya po tayo na umiiyak? Well, Jesus is sensitive with your pain. Nadarama ng Panginoon ang sakit ng iyong damdamin. Pangalawa, Jesus can weep with you. Nais kang samahan ng Panginoon sa iyong pag-iyak. Pangatlo, Jesus can do miracle for you. Kaya ng Panginoon na ibigay yung himala na kailangan mo. Kaya naman ngayon, no? Sa oras pong ito, pwede po ba tayong umupo ng mabuti? At let us reflect doon po sa ating pong yan. Let us reflect. Tumangis ka na ba kay Lord? Pwede ba tayong pumikit, no? Sa ating pong kinalalagyan po ngayon? Pikit lang po kayo at isipin po ninyo kung kailan kayo yung tumangis at umiyak kay Lord. Naranasan mo na bang tumangis? Yung pag-iyak, paghagulgol, at yung paglapit sa Panginoon na sinasabi mo, Panginoon, I am so hopeless. Lord, wala akong maasahan, wala akong malalapitan. Lord, di ko na alam kung ano pang gagawin ko. Have you ever cried before the Lord like that? Sa oras pong ito, just close your eyes at manatili lang po tayo sa presence po ni Lord habang nagre-reflect po kayo kung kailan kayo umiyak sa Panginoon. Pangalawa po ay, do you have the courage to weep before God? Kaya mo bang umiyak kay Lord, kapatid? Kaya mo bang umiyak sa Panginoon? Do you have the courage to cry before Him? Meron ba sa sarili mo na nagiging dahilan ng iyong pagtangis? Nais mo bang itangis ito sa Lord? May mga bagay ba na gusto mong iiyak sa Panginoon? May mga bagay ba sa buhay mo na gusto mo nang iiyak ito kay Lord? Pwede ba natin ipikit ang ating pong mga mata saglit? Can you close your eyes, please? Can you close your eyes?
Habang nakapikit po ang ating pong mga mata, is tayo po ay lalapit sa Panginoon. Come and believe that Jesus loves you and cares for you. Come to Jesus and bring your tears before Him. Now is your opportunity to lean on Jesus as you cry. Pagkakataon mo na ito, kapatid, na lumapit sa Panginoon. Nais po na iparating sa iyo ng Lord na cares. Nais po ng Lord na malaman mo na nais Kanyang samahan. So bring your tears before God. Sabihin nyo ngayon, sa oras na ito, sabihin nyo lang bang po, Panginoong Jesus, ako'y nagpapakumbaba. Naamin ko na ako'y mahina at kulang ang aking kalakasan. Panginoong Jesus, natanggap ko ang iyong pag-ibig sa akin. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang iyong pagkalinga sa akin. Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang pagkakataong ito na ilagay sa iyong mga paanan ng bawat luha ko. Panginoon, sa iyo po ako ngayon umaasa. Ikaw po ang bahala sa aking sitwasyon at gumawa ng himala sa hindi ko kayang magawa. Ikaw ang aking Panginoon, Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanpaman. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen.